Kaya pagka magbabasa kayo ng Biblia, nananampal kayo ng asawa, nananadya kayo ng anak, tigil nyo na, sayang lang panahon nyo. Oh, di ba? Tama ako, hindi. Tama po. Lasenggo ka, nangungupit ka pa sa kahan ng amo mo. Pagkatapos masama pa ang kalooban mo. Halimbawa, babasa ka ng Biblia, 4 naman ang kalunya mo. Tumigil ka na, sayang lang oras mo. Tutuhanin mo na ang pangangalunya at least maligaya ka mo lang. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University. Mga ka-Youth 8, tuloy po kayo sa atin pong channel. Ang atin pong ginagawa dito sa Youth 3, tayo po ay nanonood ng mga religious discussions, mga preachings, mga sermons, and for this particular episode, of course, ang pinaka-in-demand po sa lahat-lahat ng ating mga preacher na fini-feature dito, atin pong papakinggan ang preaching ni Brother Eli patungkol sa, actually sa Bible, ano? Ang yumaong si Brother Eli ang dati pong overall servant ng Members Church of God International. Sa akin po ang background sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization at naging representante ng Pilipinas sa isang komperensya na inorganisa ng Harvard University sa Amerika. Paunang paalala lang po mga ka-youth, hindi po ako mangaral, hindi po ako preacher, isa lamang po ang hamak na video reactor. Kaya posible po na dahil hindi ako member ng MCGI, meron po ako mga points na kung saan I will agree or I will disagree. Pero like what I mentioned, isa lamang po akong neutral lang po na reactor and I'm just giving my genuine and honest na mga reaction as I'm watching this in real time. So, if everything now is ready mga ka-youth, sabayan niyo po ako. Let us watch this video together. Let's go. Paano natin lubos na maunawaan ang salita ng Diyos sa Biblia? Unang-una mga kapatid, ito'y isang napakagandang pag-aaral kung ating susundin sa Biblia. Kasi, of all the books in the world, sa lahat ng mga aklat sa mundo, meron kayong peculiar things that you can notice in the Bible. Unang-una, this is the best seller of all books. Best seller of all times. Unprecedented po ang pagiging best seller ng Biblia. Hindi ito maipaliwanag ng nag-aaral ng estadistiko. Bakit magmula sa kasaysayan ng paglilimbag ng aklat sa mundo, walang aklat na kasing bili, kasing interesante ng Biblia? At ito ang kauna-unahang aklat na isinulat sa iba't ibang lingwahe ng mga tao. The fact remains that the Bible was the first book that was translated in so many languages and tongues and dialects. Ang Biblia, sa kanya pong kalagayan bilang aklat, naging topic na ng pagtatalo sa iba't ibang panahon. At hanggang ngayon, pinagtatalunan pa rin ng aklat na ito. Ako, naiisip ko, yun ang mga sirkumstansya na nagpapatunay na this is a very peculiar book. Mas interesante ang Biblia sa iba't ibang mga aklat na nailimbag ng sangkatauhan. Bakit po? Pinatutunayan ng mga surrounding circumstances dito sa Biblia. At ang pagtatakahan mo, na sabi nila ay naniniwala sila sa Biblia, isang panahon ay nagpasunog sila ng mahigit sa 500 kopya ng handwritten Bible. Baka hindi po nyo alam yon mga kababayan. Binabalita ko sa inyo. Kasi yung Biblia nung araw, kung gawin handwritten wala pa hong imprenta nun Kaya ang tawag doon, manuscript. Ibig sabihin, isinulat ng kamay. Yep. Minsan, ay nagpasunog siya ng mayroong 500 Biblia na handwritten. Imagine the labor and the pains and the effort that was used and the man hours that was spent in writing 500 copies of manuscripts of the Bible. Kasi baka palagay ko kung ikaw ang magsusulat nito, sulat kamay, baka abutin ka na kung ilang taon bago mo mayari ang isang Biblia. Kasi sa pagta-translate po nito, binibilang nung una, binibilang ang words nito. Binibilang para makatiyak na hindi magkakamali. Nagkakamali pa rin Ayun po ang aking masasabi. Nagpapatunay na ang Biblia, iba siyang sa lahat ng mga aklat. Aklat siyang nakakagalitan. At ang nagbabasa ng Biblia nung panahong Kastila dito sa atin ay pinapatay. Tinatawag ang aklat na ito na libro sikreto.
Ayun. Kaya mismo yung mga nagsasabing naniniwala sila sa Biblia, kung minsan, kalaban din sila ng Biblia. Ang pagtatakhan mo, kahit na anong effort ang gawin ng tao para to destroy the Bible, even in its very infant state of printing, nakaraos siya hanggang makarating siya sa ating panahon, where no effort in the world can erase the Bible on the face of the earth. Nakarating siya sa panahon na wala nang maaaring magtagumpay na alisin siya sa balat ng lupa. Para matupad yung sinabi ni Kristo, ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan, sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa, kung magkagayoy darating ang wakas. Kaya ako naniniwala na mayroong isang special na attention time dapat ibigay sa aklat na ito. I for one believe na kung meron man akong naiintindihan dito sa aklat na ito, kung nakaintindi man ako, tanggapin nyo na sandali, kung hindi man kayo naniniwala, kung meron man akong naintindihan sa aklat na ito, namuhunan siguro ako ng isang debosyon na masasabi kong higit sa debosyon ng iba, higit sa debosyon ng iba na nagbasa ng aklat na ito. Kasi natutunan ko po ang paraan ng Diyos kung paano maunawaan mo yung aklat na ito. Nababasa kasi rito kung paano mo siya maunawaan eh. Ang pangunahin to gain a deeper understanding of the Scriptures, ang sabi po ng awit ay ganito. Pakinggan nyo sa awit, anong tao siya? Anong tao siya na natatakot sa Panginoon? Siya ang tuturuan niya ng daan na kanyang pipiliin. Ang sabi po ng Diyos, anong tao siya? What kind of a person is he who fears the Lord? Anong tao siya na natatakot sa Panginoon? Siya ang tuturuan ng Panginoon ng daan na kanyang pipiliin. Therefore, maliwanag po rito, ang Diyos kung magturo, may kwalifikasyon ng tao na kanyang tuturuan. Hindi ho lahat ng tao tinuturuan ng Diyos. Hindi. Ang tinuturuan ng Diyos, pangunahin na sa lahat, yung tao na natatakot sa Panginoon. Meron siyang banal na takot sa Diyos para siya ay umpisahan turuan ng Diyos. Kasi iba yung turuan ka ng Diyos kaysa turuan ka ng tao. Yan po. Kaya hindi mo maa-attain yung degree ng understanding sa salita ng Diyos unless na ang naging instructor mo o ang tagapagturo sa iyo ang Diyos. Hindi ho kasi ito natututunan sa paaralan ng tao eh. Okay, before we continue mga ka-youthy, some points lang po na gusto ko pong i-mention dito. So, Brother Eli, of course, sa kanyang preliminaries, kumbaga sa kanyang preaching, so he mentioned the specialness ng Biblia mga ka-youthy, na it is the bestseller. Actually, kapag pupunta tayo sa mga hotel, yan yung especially yung Gideon Bible, ayan, nandyan lagi sa drawer, no, malapit sa study lamp sa ating mga hotel rooms. Pero sa kanyang discussion po ng Biblia, hindi ako sure, no, kung madidiscuss pa ni Brother Eli yung iba pang pangyayari sa evolution ng ating Bible, kasi what we know, because Philippines is predominantly Catholic, alam natin sa Biblia ang Katoliko ay may mga additional na mga chapters, kumbaga, na wala sa ordinary Bible mga ka-youthy. So hindi ko po alam kung madidiscuss ni Brother Eli how the Bible came about and how come, at least sa majority ng perspective, na yung Catholic Bible na hindi isali yung mga chapters na nasa Catholic Bible sa ngayon na quote-unquote standard na number ng chapters ng books ng Biblia. I also wondered if madidiscuss ni Brother Eli yung mga chapters na sa pag-compile nito noong unang panahon, anong nangyari at bakit may mga kulang. Kasi kung maalala ko po, the last time po, I think it was last year pa po natin na video reaction na Brother Eli mentioned na may kulang actually ng mga chapters sa current Bible na quote-unquote it's either it was intentionally not included. But anyway, this is very interesting for me, of course. And ang label nga po pala nito mga ka-youthy ng source video natin is how to understand the Bible. Paano natin mas maiintindihan pa ang Biblia? Marami hong nag-aral ng Biblia sa mga theological seminary nag-aral. Ang pare, nag-aral sa seminaryo. Ang mga born again ngayon, nag-aaral sa mga theological seminaries. At napakarami ko na pong nakadiskus yung born again na nag-aral kuno sa theological seminaries. Pero nakikita ko,
Yung isang kadiskusyon ko sa Marikina, nung hindi na makasagot umupo at saka, help me Jesus, help me Jesus, help me Jesus. Oh. Hindi siya makasagot help me Jesus ang inuusal doon Hanggang natapos yung diskusyon namin parang naging bata na wala sa sarili. Help me Jesus, help me Jesus. Hindi na siya. At natapos ang diskusyon, hindi naman siya tinulungan ni Jesus. Dahil napahiya siya, yung miyembro niya ay nagalit sa kanya. Ganun po ang aking nakikita na mga sirkumstansya sa pag-aaral ng aklat na ito. Hindi ho natututunan ito sa seminaryo ng tao Ang katunayan, si Kristo mismo nagsabi ng ganito sa unang Korinto 2, versikulo 6 hanggang 8. Ganito po ang pagtatapat ng apostol ni Kristo. Gayunman ay nangagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang. Bagaman hindi ng karunungan ng sanglibutang ito o ng mga may kapangyarihan sa sanglibutang ito, na ang mga ito'y nangauuwi sa wala, kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanglibutan sa ikaluluwalhati natin, na hindi napagkilala ng sino mang pinuno sa sanglibutang ito, sapagkat kung nakilala sana nila, ay di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Ayun, maliwanag yun. Pahayag ni San Pablo yun. Nagsasalita ang wika kami ng karunungan sa mga may gulang. Bagaman hindi ng karunungan ng sanlibutang ito o ng may kapangyarihan ng sanlibutang ito, sapagkat ang mga ito'y nauuwi lang sa wala. Nagdi-differentiate na ngayon si San Pablo rito Karunungan ng sanlibutan at karunungan ng Diyos sa hiwaga. Wisdom of God in mystery. Bagay, kahit naman po sino ngayon maniniwala sa sasabihin ko Kahit sinong pilosopo at kritiko, pati kaaway ko, kaya kong paniwalain Ano yung sasabihin kong papaniwalaan nila? Talaga naman ang karunungan ng Diyos, hanggang ngayon, it remains a mystery. Hindi pa naman nare-reveal lahat ng karunungan ng Diyos sa tao di ba? Isipin niyo po mga kababayan, di ba totoo 'yon? Na hindi naman lahat ng bahagi ng wisdom ng Diyos alam na ng tao. Otherwise, dapat alam na ngayon ang gamot sa mga sakit na walang gamot. Kanina narinig ko, para raw ikang positibo na makagamot ng AIDS ang langis ng buko. Kaya magandang balita siguro sa mga may AIDS. Sino ang may AIDS sa inyo? Huwag nyo itataas ang kamay nyo. May balitang maaari raw makadevelop ng gamot na para sa AIDS mula sa langis ng buko. Pinag-aaralan pa yan. Parang ganito, no? Sa panahon ni Presidente Quezon, mahirap hong gamutin ng tuberculosis Kaya nga yung Quezon Institute ay itinayo in honor of the late President Manuel Luis Quezon, who died of tuberculosis. Hindi pa nagagamot nun yun And that was less than 50 years ago. Pero ngayon, pag ang sakit mo ay tuberculosis, sabi ng doktor, lakwenta yan. Eto, inom ka dito may combo pack. Sabi ng doktor ito, 3 buwan lang yan, galing na yan. Nung nakaraan nga, 6 na buwan. Ngayon, 3 na lang daw Inom ka lang ng rifampicin, 500. At saka meron ka mga supportive drugs na gagamitin. Gumagaling. Tanyo, ang TB. Ibig sabihin, natuklasan na ngayon ng tao, may gamot pala sa TB. Yung gamot sa AIDS, hindi pa natutuklasan. Meron yun. Ako alam ko, meron yun Meron. Pero hindi pa lang natutuklasan. Meaning, kahit na kayo kaaway ko, maniniwala kayo, sasangayon kayo, hindi lahat ng kaalaman alam na ng tao. Di po ba? Bagaman, ang kaalaman ngayon malago. Pero hindi mo lahat ng kaalaman alam na natin. Marami pa tayong hindi natutuklasan. Nagtataka nga ang mga siyentipiko Yung telomere. Isa pong uri ng nasa ating chromosome yan doon sa ating DNA.
Yan ay isang uri ng sangkap ng ating chromosomes sa DNA na yan ho ang nagbibigay lakas sa ating mga selula. Ano ho? Ang pinagtataka ng mga doktor, bakit pagka nakalimang ulit na ng o nakalimampung ulit na ng ano yung tao, yung divisions of cells, nawawala yun. Yung telomere na tinatawag ng mga siyentipiko. Alam niyo kung nasaan yan sa tao? Yan natatagpuan sa tao sa sperm cell. Dun sa punlay ng lalaki. At sa cancer cells. Kaya magtataka yung cancer. Pag nagka-cancer, hindi mapigil yung pagdami ng cells. Nagdi-divide. Parami ng parami. Kaya palaki ng palaki yung bukol ng cancer eh. Kasi meron ng telomere. Ayan. Isang bagay ngayon na kasalukuyan pa, tinutuklas pa ang hiwaga niyang yung bahagi na yan ng chromosomes ng tao. Yung nasa DNA natin. Tinutuklas pa nila. Ba't ganon? Ba't ganon? Bakit pag ang tao tumatanda, nauubusan yan? Nauubos, unti-unting lumiliit na lumiliit. At the tip of the chromosomes, andun yun. Pero palit ng palit habang tumatanda ang tao. Hanggang sa dumating yung panahon na mamamatay ng tao, nauubos na yan. Para bang yan sikreto ng buhay, ng kabataan at ng kasiglahan. Tinutuklas nila ngayon yan, the secret of aging. Yan ang natuklasan nila sa mga laboratorio sa ating mundo. Ibig lang sabihin, hanggang ngayon hindi pa ho natutuklasan ng tao yung karunungan ng Diyos. Sure. Kaya kung tawagin nyo ni San Pablo, karunungan ng Diyos sa hiwaga. Okay, before we continue mga ka-youth, this is something new para po sa akin na marinig mula po kay Brother Eli, yung kanyang diskusyon nga on God's wisdom, kumbaga, kasi he started with the uniqueness and the special thing about the Bible. Pero ito po ang kanyang next na diskusyon na naman in God's knowledge. So I think he will be linking this, that God's knowledge is revealed in the Bible. However, a lot of these knowledge, kumbaga, is still not revealed to us. And nagustuhan ko po yung translation dito, na dalawang uri nga po ng karunungan ng mundo versus sa karunungan ng Diyos sa hiwaga. In English, the wisdom of God in mystery. Ayan. So as Brother Eli is discussing about, for example, yung gamot daw nga po sa mga sakit. And I'm guessing ito pong ating video ngayon, ang ating source video probably was shot before 2000s. But what I can infer from what Brother Eli is discussing here, ng equivalent ng God's knowledge is all knowledge. So I think later on, he will be fusing this idea of God's knowledge and understanding the mysteries of the Bible. Something like that. Hindi ang karunungan ng sanlibutang ito, sabi niya, sapagkat ang karunungan ng sanlibutang ito ay nauuwi lamang sa wala. Kundi ang sinasalita namin ay ang karunungan ng Diyos sa hiwaga, yung karunungan itinalaga ng Diyos bago pa nilalang ang mga sanlibutan. Even before the foundation of the world, meron na yung karunungan ng Diyos na yon. Wisdom of God ang tawag. Yun. Yun hindi pa alam ng tao. Bahagi po nun, nung karunungan ng Diyos, bahagi nun nasa Biblia. Nasa mga pohas ng aklat na ito. Kung kayo'y naniniwala sa aklat na ito, sa mga pohas nito ay nandito ang mga bahagi ng karunungan ng Diyos. Pero para maintindihan ito, may kondisyon ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, sinong tao siya na natatakot sa Panginoon, siya ang tuturuan niya sa daan na kanyang pipiliin. Kasi kung hindi siya magtuturo, hindi mo malalaman yung katotohanan, yung kanyang karunungan, mahirap makita yon. Pakinggan nyo, naghanap ikaw mismo maghanap, di mo makikita Sa isang talata ni Job, ganito ang ating mababasa. Pakinggan nyo. Ngunit, saan masusumpungan ang karunungan? Saan masusumpungan ang karunungan? Ayan, tatanungan Diyos. Sinarvey asan ang karunungan? Tuloy. At saan naroon ang dako ng pagkaunawa?
Hindi nalalaman ng tao ang halaga niyaon, ni nasusumpungan man sa lupain ng may buhay. Di mabibigo ka. Saan naroon ang karunungan, sabi ng Diyos? Saan ang dako ng pagkaunawa? Hindi nalalaman ng tao ang halaga niyaon, ni masusumpungan man sa lupain ng may buhay. Wala pala naman dito sa mundo yun eh. Paano mo matututunan yun dito sa mundo? Wala rito yun. Hindi masumpungan sa lupain ng may buhay. Maghukay ka. Pakinggan nyo. Tuloy natin. Sinasabi ng kalaliman, wala sa akin. Sabi nung kalaliman, wala sa akin yun. Yung karunungan ng Diyos. Sabi nung kalaliman, wala sa akin. Kaya kahit maghukay ka, wala kang makitang karunungan ng Diyos doon. Makikita mo sa ilalim, ginto, pilak, tanso, bakal. At pagka lumalim ka ng lumalim, baka mapunta ka sa gitna ng mundo, yung pinaka-core of the earth, apoy na nandun. Ayun. Pero sa kalaliman, sabi ng kalaliman, wala sa akin yung karunungan ng Diyos na yan. Tuloy. At sinasabi ng dagat, hindi sumasa akin. Sabi ng dagat, hindi rin sumasa akin. Wala rin sa dagat eh. Kaya maghukay ka sa dagat, tignan mo, pati ilalim ng dagat, tignan mo, makikita mo ron yung barko ni Yamashita, siguro. Saka yung Marcos Gold, baka nasa ilalim. Ako may alam dun eh, hindi ko lang tinuturo eh. Oo, akala nyo ba hindi totoo yun? Meron ho talaga nun. At sa ilalim, meron, sa dagat may ginto eh. Yung mga nalubog na barko, may mga ginto ron, mga bare-baretang ginto, dami. Mga Spanish coins na ginto, meron. Ako nga, meron pa akong sample ng Spanish coin, 300 years old. Meron akong coin, matanda pa sa lola ng lelang ko eh. 300 years old na. Ando no, buo pa yung coin, pilak siya. Kahit ukay mo kain, wala kang makikitang karunungan. Sabi ng dagat, wala sa amin. Sabi ng dagat. Ano pa ang sabi? Saan nang gagaling nga ang karunungan? At saan naroon ang dako ng pagkaunawa? Palibhasa't nakukubli sa mga mata ng lahat na may buhay at natatago sa mga ibon sa himpapawid. Ang sabi ho sa Biblia, palibhasa ang wika, natatago sa mga mata ng may buhay. Kaya pala hindi nakikita ng mata yung karunungan ng Diyos eh. Hindi makita ng mata eh. At nakukubli sa mga ibon sa himpapawid. Biro mong titindi ng mata ng mga ibon, pero yung karunungan ng Diyos, di nila makikita yun eh. Isipin niyo po. Di ba titindi? Yung agila lang eh, biro mo kay taas-taas ng lipad eh, pagbulusok na gano'n eh. Tama-tama yung sisiw eh, lit lang naman yung sisiw ha. Kung hindi meron telescopic eye yung yung agila, layo, miski yung mga dagat. Sa dagat eh, lumalango yung isda, biglang dadive na gano'n, pag walang mintis eh. Pagka dumive siya, pag ahon ni talagang may daldalang isda eh. Tatalas ng mata ng mga ibon sa himpapawid. Pero sabi ng Diyos, hindi nalalaman ng mga ibon sa himpapawid. Sino nakakaalam kung meron ngang karunungan ng Diyos? Asan ba yon? Pakinggan nyo, tuloy natin ang basa. Nauunawa ng Diyos ang daan niyaon at nalalaman niya ang dako niyaon. Kita nyo, alam ng Diyos kung asan yung karunungan niya. Nalalaman niya ang dako niyaon. Tanungin natin ngayon siya. Buti, tanungin natin siya. Diyos, gusto namin matuto ng Biblia, gusto namin dumunong sa karunungan ng Biblia, sa karunungan mo, sa karunungan ng Diyos. Alam mo yung dako, asan ho ba? Tanungin natin, baka sakali, no? Asan ka? Ikaw karunungan ng Diyos, sumagot ka naman, no? Asan ka ba? Sino ka ba? Asan ka? Pakinggan nyo, sasagot siya. 8:22. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. God, the Lord, possessed me in the beginning of His ways.
before His works of old. Ayan. Inari ako, sabi nung karunungan, ang nagkasalita po rito, karunungan, inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad bago pinasimula ng kanyang mga gawa ng una. Tuloy. Ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula. Mula pa nung araw, nalagay na ako, sabi nung karunungan. Mula pa nang walang pasimula, bago nalikha ang lupa, ako'y nailabas nang wala pang mga kalaliman, nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig, bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parangman, ni ang pasimulaman ng alabok ng sanglibutan. Nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako. Sabi nung karunungan, nung itatag niya ang langit, nandun ako eh. Wala pang alabok ng sanlibutan, wala pang parang, nandun ako. Mula ng una, mula nung walang pasimula, andun na ako. Tuloy. Nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman, nang kanyang pagtibayin ang langit sa itaas, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman, nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan upang wag salangsangin ng tubig ang kanyang utos, nang kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa. Nasa sipingan niya ako. Kita nyo, sabi nung karunungan, nung iayos niya yung patibayan ng lupa, nung ilagay niya ang foundations of the earth, sabi niya, nasa siping ako ng Diyos. Kaya ang Diyos ang nakakaalam ng karunungan eh. Nasa siping niya. Wala pang langit, wala pang lupa, andun na yung karunungan na yun eh. Gusto niyong patunayan natin? Ulitin natin yung isang talata at saka natin ituloy. Okay, before we continue there mga ka-U3, so gusto ko lang po i-emphasize, no, yung kanina po yung narinig natin kay Brother Eli, dahil right now, the discussion is about the wisdom of God. Although sa mga binabasa po na citas, ang nag-speak, nagsasalita, ay yung wisdom mismo, is yung karunungan mismo. I find that very fascinating. Anyway, as to the idea of the revelation of God's wisdom to people, so ang sinasabi po kanina, no, kanina pa po ito, nakalimutan ko lang po i-mention sa akin pong notes, na ang tinuturuan mismo ng Diyos ay ang tao na mayroong holy fear of God. May banal na takot, sa Diyos. So ang question ko po dyan is, if God teaches those who have fear of God, does it also mean that all people can learn from the Bible about the wisdom of God? Or ang ibig sabihin po nito, na iilan lang, or isang tao lang, or in this case, Brother Eli, would be the preacher, na kung saan na-reveal sa kanya ng Diyos ang God's wisdom? So I'm also awaiting for that kung yun pong sasabihin ni Brother Eli. And one more thing, ito po masyadong minor naman po ito, pero sabi po kasi ni Brother Eli kanina na kumbaga ang nasa core, inner or outer pa man yan, ng mundo ay apoy. I don't totally agree. Hindi po tama yun, scientifically. So that's what iron and nickel na combination, kumbaga. And as you may know, dahil wala namang free oxygen sa loob mismo ng core ng mundo, wala pong apoy doon, mga ka-U3. It's actually pretty solid dahil sa too much na pressure. So kombinasyon po siya ng mga metallic elements as mentioned. Unang Korinto 2:6. Wala pa langit, wala pa lupa, nandun na yung karunungan na yun ng Diyos eh. Basa tayo. Gayunman ay nangagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang, bagaman hindi ng karunungan ng sanglibutang ito o ng mga may kapangyarihan sa sanglibutang ito, na ang mga ito'y nangauuwi sa wala, kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga. Yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanglibutan sa ikaluluwalhati natin, na hindi na pagkilala ng sinumang pinuno sa sanglibutang ito, sapagkat kung nakilala sana nila ay di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Alin ho yung karunungan na yon? Wala pang sanlibutan, Unang-una pa lang, sa umpisa pa lang kasama na siya ng Diyos, hindi ka nakilala ng sanlibutan ito. Dahil kung nakilala sana nila, di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Alin ho yung karunungan na yon? Yung ipinako sa krus na
ng mga tampalasan. Yun ang karunungan, hindi naiintindihan ng mundo eh. Eh ngayon, wala ka sa ilalim ng lupa yon. Sa dagat wala rin. Nakukubli sa lahat ng may buhay. Natatago sa mga mata ng ibon sa himpapawid. Di talagang mahirap mahuli itong karunungan ito. Kaya nga pagka ang tao'y meron nito, anong sabi ng Diyos pagka meron ka nito? Basa. Palad. Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Blessed is the man that findeth wisdom and the man that getteth understanding. Mapalad ang tao na nagtatamo ng karunungan, nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Pati nga sa mga ibon sa himpapawid, di nila malalaman yun eh. Pero alam nyo ba kung gaano ka-wise ang ibon sa himpapawid, mga kapatid? Naniniwala kayo? May nakikita kalapati, hindi natin nakikita. Yung kalapati yung nakakakita ng ultraviolet rays na hindi natin makikita with our bare eyes. Nakikita ng kalapati yung ultraviolet rays. Meron siyang senses para i-determine yung mga rays ng liwanag. Di ba ang liwanag maraming rays, ano? Spectrum. May infrared, meron namang ultraviolet, meron namang kung ano-anong mga rays. Kaya yung medyas ko nga ngayon may infrared eh. Ayun. Pareho kami ng t-shirt nung isa natin panahon dito eh. Maganda talaga. Mararamdaman mo epekto. May infrared rays eh. Kino-concentrate niya yung infrared rays, ipinapasok niya sa laman mo para mag-relax yung mga nerves mo at mag-expel ng poison. Eh, kaya natutuklasan ng pero karunungan lang yung panlupa yan, wala kwenta yan eh. Compared doon sa karunungan ng Diyos. Yung ibon kasi, yung ano ang tawag doon, yung kalapati, nakikita niya yung tayo hindi natin madidistinguish yung light without the proper gadget, yung spectrum, ano? Ang tawag doon, spectrum ba tawag doon? Yung papalampasin doon yung ilaw eh, magkakabaha-bahagi na yung Prism. yung Prism. mga rays. Maraming rays yan eh. May harmful rays. Yung ultraviolet rays from the sun, masama sa tao yun. Kagaya yun yung ng rays ng yung X-ray machine, yun masama yun eh. Pero yung infrared rays na kinukolekta niyang damit na yan, maganda yun sa tao. Eh yung ibon sa himpapawid, maraming nakikita, pati nga yung mga rays eh. Pero yung karunungan, yung sinag o yung rays ng liwanag, di niya kaya yun eh. Nung mga hayop na yun eh. Kaya nila yung sinag ng liwanag, pero yung karunungan ng Diyos, hindi nila kaya. Eh kasi mahiwagang karunungan nito. Ang sabi sa Biblia, wala sa ilalim, wala rin naman sa himpapawid, wala rin naman sa kung saan-saang mga lugar hinanap eh. Eh sabi nung karunungan, siya pala wala pang langit at lupa, ando na siya. Kasama na siya ng Ama. Sino yun? Pakinggan nyo. Unang Korinto 1:24. O mga iglesia ni Kristong kapatid, pakinggan nyo lang ito. 1:24 ng unang Korinto. Basa. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Si Kristo pala yun eh. Karunungan. Paano naging tao yun, ano? Eh wala pang ang langit at lupa, ando na yun. The Lord possessed me in the beginning of His ways, before His works of old. Ako'y nalagay mula nang walang pasimula. Samantalang hindi pa niya ginagawa ang lupa ni ang parang man ni ang pasimula man ang alabok ng sanlibutan ng kanyang itatagal langit, nandoon ako. Paano naging tao yun? Wala pang ang lupa't langit eh, nandun eh. Tapos tao. Eh bakit hindi ka tao? Eh kumain, nagutom, tinuli, namatay pa. Ganun ba? Yung sira yung Alin ba yung kopya, no? namatay? Alin ba yung nagutom? Alin ba yung kumain? Alin yun? Nagkatawang tao ang berbo. Alin ang namatay? Yung katawan.
Okay, pasensya na po muna mga ka-youth. Pause muna natin saglit kasi I think yung atin po talagang kopya yun na po talaga ang quality. So siguro po when we converted mula po sa VCD, kasi VCD pa po yung mga kopya po natin into digital copy nga, talagang may problema na po dun po sa CD natin na copy. Kaya po pasensya na po at medyo parang patalon-talon po yung video. Anyway, so it was revealed na yung tinatawag po natin na God's truth at ang karunungan ng Diyos ay si Jesu Cristo mismo. In a way, this is Brother Eli's argument sa perspective ng Iglesia ni Cristo, for example, in saying that Jesus Christ is human. Kasi sinasabi ni Brother Eli, kung siya ay tao lang, paano nagkaroon ng existence even way before that, even way before the creation of the earth. Nandyan na yung God's wisdom, which is equivalent nga po mga kayuthi kay Jesus Christ. So that would mean siguro mga kayuthi earlier when Brother Eli mentioned na yung nagsasalita dito ay yung karunungan ng Diyos, so that was Jesus Christ mga kayuthi. Although coming from the INC perspective, what at least I remember is that they are not saying that Jesus Christ is purely human, na tao lamang, na mortal, si Jesus Christ mga ka-U3. My understanding is a kind of human with special powers and abilities at least. But anyway, sana mas magiging maganda itong parte ng kopya natin dahil yun nga, pasensya na po at ito po ay lumang copy na talaga, mula kay Brother Clark. Ayan. Katawan tao hindi nga tao. Pag nagkatawan tao, may kalagayan siyang iba bukod sa kanyang katawan. Tama, hindi? Nagkatawan tao nga alin ang namatay, alin ang tinuli, alin ang napagod. Hindi yung katawan. Simple naman yun O ikaw, para maintindihan mo lang kapatid, huwag kang magagalit sa akin. Ilang taong ka na? Sabi mo 50, ano ang pakiramdam mo? 50 ka na ba? Hindi. Ako ang pakiramdam ko, ako pa rin yung dati Tumatanda ba yung espiritu nyo? Yung katawan lang ang tumatanda, pero meron tayong espiritu na akala natin, ganun pa rin. Wala kang nararamdaman yung espiritu mo, tumatanda Tanungin nyo yung matatanda rito. Sino ba dyan ang bobolunteer na matanda na siya? Huwag nyo naman kayo magagalit. Pero tanungin nyo sila. Kaya lang tayo nababara kung minsan At tinatanggap nating matanda na tayo kasi pag ikinilos na natin yung ating tuhod, medyo masakit na. Nagpapatunay matanda na tayo. Pero kung yung espiritu mo lang ang kakausapin mo, you are the same. Yesterday and today. Pagsubukin nyo sa sarili nyo. Hindi tumatanda ang espiritu Pagka ang isang bagay espiritu o nabibilang doon sa tinatawag na mga immaterial, mortal yun Mortal yun Pag hindi material, mortal, hindi immortal yun. Yung material, mortal. Yung immaterial, yung sobrenatural, tawag nung Kastila, ano yun? Immortal yun. Mahirap bang maintindihan si Kristo, hindi naman tao, nagkatawan tao? Nagkatawan tao siya, hindi siya tao. Ang tawag sa kanya ng Biblia, si Kristo ang karunungan ng Diyos. Yun ang karunungan kailangan natin para tayo maging dapat sa Diyos. Yung Kristo, yun ang karunungan ng Diyos. Wala naman sa impapawid yun. Wala naman sa ilalim ng lupa. Nakukubli sa mga may buhay. Hindi nakikita ng ibon sa impapawid. Asan yun? Para kahit paano maintindihan mo ang Biblia, asan siya? Patanungin natin ang karunungan kung asan siya. Tuturo niya sa atin. 8:12. Pakinggan niyo. Akong karunungan ay tumatahan sa kabaitan. Ayon. I wisdom dwelleth in prudence. Akong karunungan tumatahan sa kabaitan. Tandaan nyo, pag ang mga ngaral, gaano mang kabait sa pagkakilala nyo, mabait na mabait siya, pero bobo siya sa Biblia, hindi mabait yon. Ang tunay na mabait, tinatahanan ng karunungan. Maaari, mabait ka, artificial, pakitang tao. Meron naman talagang ganun, di ba? Tawag ni Kristo noon, hypocrites. Maraming tao, hipokrita. Kunyari, mabait. Meron mga tao, tawag doon yung hipokrita. Nagpapakunwaring mabait, pero sa kalooban, di. Ang tao, para mapatunayan mo yung talagang mabait, ang mabait sa Diyos, may daladalang karunungan, sapagkat sabi ng karunungan, akong karunungan ay tumatahan sa kabaitan. Ano ba yung karunungan na yon? Anong klase yon? Pagka mabait ka, nasa sayo yon. Pakinggan nyo sa 3, versikulo ng Santiago. Ngunit ang karunungang buhat sa itaas ay una-unay malinis. Malinis. Saka mapayapa. Saka banayad, madaling panaingan.
puspos ng kaawaan puspos ng kaawaan, at ng mabubuting bunga. tapos, Walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw. tanyo, yan ang karunungan galing sa taas, sabi ni Santiago. Una-una malinis, saka mapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw. Kaya, yun ang klase no. Pagka meron ka nun maganda ugali mo sa kapwa Papatay ka ba ng tao pag meron ka nun? Yung ibang iglesia dyan, sila raw ang totoo. At sila lang ang makakapasok sa langit. Pag hindi ka pumasok sa kanila, di ka makakarating sa langit. Napakyaw na nila langit, pero pumapatay sila. Sa lagay, ang mga langit, napakyaw na ng mga tarantado. Marunong silang pumatay ng kapwa. Pag napikon sa diskusyon, bubugbugin ka. Yung karunungan na bumababang mula sa itaas, una-una malinis, saka mapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw. Yun ang tunay na karunungan. Dala-dala mo lang yun, maiintindihan mo ito. Bakit? May guide ka At ang pinakamahalaga sa lahat, pag meron ka nun, sugo ka, sugo. Yung pinag-aagaw-agawan ngayon, sugo raw sila, sugo. Ha? Pinag-aagawa ngayon yun Yung sabi, sugo. Tingnan niyo kung sino nagsusugo. Basa. 11:49. Kaya nga, sinasabi naman ng karunungan ng Diyos. Ano sabi ng karunungan ng Diyos? Magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol. Sino ho ang nagsusugo? Ulitin nga ho natin kung sino nagsusugo. Kaya nga, sinasabi naman ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol. Sino po nagsusugo? Karunungan ng Diyos. Ang karunungan ng Diyos. Kaya pag daladala mo yon, may sugo ka. Hindi ka na kailangan makipag-away pa, sugo ka. Paniwalaan nila at hindi, sugo ka. Kasi kasama mo yung karunungan, nagsugo sa'yo Di ba mga kapatid, Pagka meron kang karunungan, undoubtedly it's true, sugo ka ng Diyos. May karapatan kang magsalita para sa Diyos. Kasi ang karunungan na nagsusugo, baka mamaya sabi mo, sugo ka. Ang alam mong talata sa Biblia, 3, mali pa interpretasyon. Paano yun? Meron ba naman ganun sugo? Bobo? Bobo sa Biblia? Talungin mo sa Biblia, ang saguti, wala sa Biblia. Nabasa sa Biblia, narito, ang isang anghel umakyat sa sikatan ng araw, taglen, tatak ng Diyos na buhay. Ano ang ibig sabihin ng anghel? Tignan natin sa dictionary ni Webster. Angel. From the Greek angelos, meaning messenger of God. Ano ibig sabihin ng angel? Messenger. Sugo ng Diyos. Messenger of God, yun daw ang angel. Saan mo kinuha paliwanag? Sa dictionary ni Webster. Bakit mo sa dictionary ni Webster kukunin? Ha? Saan mo ba binasa? Hindi ba sa Biblia? Bakit yung paliwanag kay Webster mo kukunin? Sinama ba ng Diyos si Webster para siya magpaliwanag na sinabi ng Biblia? Kasama ba siya sa mga tauhan ng Diyos na kinasihang otoridad ng Biblia? Tapos, kung ang sugo ika o ang anghel ay umakit sa sikatan ng araw, ano naman ika ang sikatan ng araw? Sang-ayon naman ika dito sa world history ni Sloso, ni Bowack at ni Anderson. Ano ika ang sikatan ng araw o Far East? Pilipinas. Basa sa world history the Philippines, where is Spain's share in the first colonizing movement in the Far East? Alinika ang Far East, ang Pilipinas. Hindi Far East ang Pilipinas. Ang Pilipinas nasa Far East. At alin ang Far East na tinutukoy mo? Yung Far East ba ng Biblia o yung Far East ng mundo? Kaso kinuha mo world history. Kaya yung nabasa mong Far East, mali. Bakit? Iba yung sa Far East ng Biblia kaysa sa Far East ng tao. Alam mo ba kung saan ang sentro ng Biblia? Kaya kung magkakuha ka ng direksyon, lalagay ka sa sentro ng Biblia. Para huwag ka magkamali. Para halimbawa, ilang kilometro ho itong Quiapo? Point of reference. Saan nag-umpisa ang kilometrahe? Luneta. Pumunta ako sa Sorsogon Ang kilometrahe pala ron more than 600 ba yun, kapatid na Dani? 324 yung Diet. Yung labo. Ang dait 336 yata.
Pagdating ko sa Sursugune, mahigit na yata 600. Pagdating ko sa Leyte, mahigit 1,000. Layo na pala ako namin. Kumanta pa nga ako sa barko eh. Lord, I'm one, Lord, I'm two, Lord, I'm three, Lord, I'm four, Lord, I'm 500 miles away from home. Diba? Saan nag-umpisa ang bilang? Saan? Doon sa tapat ng luneta ni Rizal, doon sa kay Rizal, sa tawag doon, sa kanyang monumento. Nakalagay doon, kilometer zero. Kita mo? Doon nag-uumpisa ang kilometrahe sa luneta, sa tapat ng monumento ni Rizal, ang pambansang bayani ng Pilipinas. Saan nag-umpisa ang kilometer post? Nakita ko sa Balintawak, kilometer post 12. Saan nag-umpisa? Sa luneta. Ayun, ano ibig ko sabihin? Ang Biblia may sinabing malayong silangan. Saan yun? Saan ka mag-uumpisa? Sa sentro. Ano ang sentro ng Biblia? Ang Israel. Dapat maintindihan mo yon. Doon ka tatayo sa Israel. At sa harap mo, ayan ang norte, este, weste, sur. Saan manggagaling ang umpisa? Ang starting point? Doon sa Israel. Para lang pagbilang ng kilometro sa Pilipinas, nag-uumpisa yon sa tapat ng monumento ni Rizal sa Luneta. Hindi. Ginawa mo nakabasa ka ng malayong silangan sa Biblia. Ang ginawa mo kumuha ka ng world history ng modern times and the living pass di mali ang point of reckoning mo. Ang starting point mo mali. Yan ang hindi tama sa paggamit ng Biblia. Pero alam nyo, maririmedyohan yan. Magkaroon ka lang ng takot sa Diyos. Matuto ka lang maging mabait. Yung karunungan ng Diyos tatahan sa iyo. Sabi, akong karunungan, tumatahan sa kabaitan. At pagka may karunungan ka ng daladala, maiintindihan mo ba ang Biblia o hindi? Pakinggan nyo, sa 24 ni Mateo o ni Lucas, ganito ating mabasa, 45. Basa. Nang magkagayoy, binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan. Mauunawa o hindi? Mauunawa. Sino magbubukas ng kaisipan? Ang karunungang si Kristo. Nang magkagayoy, binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang mapag-unawa ang mga kasulatan. Kaya alam nyo, isang paraan para lubos nating maunawaan ng kasulatan, maging mabait ka. At pag mabait ka, tatahanan ka ng karunungan. At pag nakatahan na sa iyo ang karunungan, ayan na, mabubuksan na ang isip mo para maunawaan ang mga kasulatan. Hindi ko nakukuha sa sa seminaryo. Okay. Mga kayuti, I think it's very clear naman po dito po sa preaching ni Brother Eli. Who can learn? So nasagot na po yung unang tanong natin kanina. I was saying na ito lang ba ang karunungan ba na ito ay marireveal lamang sa isang particular na sugo o isang particular lamang na preacher? And Brother Eli is saying no, not all can learn as long as, ang term nga ni Brother Eli kanina, remedyo, mariremedyohan yan kapag tayo ay naging mabait at nananahan ang karunungan ng Diyos doon sa mga taong mabait. Ano yung ilan sa mga qualifications na mention po ni Brother Eli kanina, di ba, na puspos ng kaawaan, walang inaayunan, hindi mapagpaimbabaw at iba pa, mga ka-U3. And Brother Eli is saying na hindi lamang ito isang tao, itong particular na sugo na min-mention sa Bible, which is of course a kind of criticism with regards to the perspective of Iglesia ni Cristo. Brother Eli is saying na ang nagsusugo ay si Jesus Christ, which is ang karunungan ng Diyos mismo. At ano ang isa sa mga ginagawa ng isang sugo ng Diyos? They are speaking for God, mga ka-U3. So very informative. Let's continue. Ang pruweba ko nga sa iyo ilan ang nag-aral sa seminaryo sa Pilipinas? Hali. Marami o hindi? Marami. Marami bang paring Pilipino o hindi? Marami. May kardinal pa nga tayong Pilipino. Tama o hindi? Tanungin mo si Sin tungkol sa Biblia. Pag hindi niya nasagot, tanungin mo ako. Pagkumparahin mo kami. Kung sino ang mas may alam sa Biblia. Hindi naman kayabangan yun Hindi kayabangan yun. And you cannot be, hindi natin pwedeng, you cannot be imputed. That cardinal sin cannot be imputed upon you. Hindi naman masama yung mag-compare ka Hindi naman malaking kasalanan sa Diyos yun Na i-compare mo ang isang mangangaral sa isa Pakinggan nyo.
Narito, ito'y aking nasumpungan, sabi ng mga ngaral, na iniaagapay ang isang bagay sa iba upang matagpuan ang kadahilanan. iniaagapay yung isa sa iba para matagpuan ang kadahilanan. Di, compare mo kami ni Bilarde. Kahit kang hindi naman payag ako, i-compare mo ko. Tawagin mo si Kibulo, i-compare mo kami. Pag ang Biblia ang pag-uusapan, di compare mo ko kay Cardinal Sin. Naririnig mo naman magsalita si Cardinal Sin, sumisitas ba? Kayo naman ang saksi, dito naman sa atin, tuwing magsasalita ako, may sitas Kaya nga masasabi ko, hindi ako nagsasalita ng pansarili. Ang sinasabi ko is being backed up by the words of God in the Bible. Kasi kung meron ka talaga daladalang karunungan sa buhay, yung salita ng Biblia matatanim sa isip mo paano ka matututo ng karunungan? Kung meron kang kabaitan. Kasi ang karunungan tumatahan sa kabaitan. Ang pruwebang dumunong ka, ayan, di nabubuksan sa iyo yung banal na kasulatan, naintindihan mo. Maintindihan mo talaga. Ako pakikita ko sa inyo, pag kami maghahamon sa akin na paring Katoliko, patutunayan ko hindi niya naintindihan ng Biblia. May dala-dala akong Biblia ang Katoliko nakalagay sa footnote. Malabo ang talatang ito. Sabi nung pare, mahirap unawain ito. Tapos, malabo ang talatang ito. Palaging ganon. Pero kung ikaw ay may daladalang karunungan, sabi ng Biblia, binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan. Kaya hindi ako naman nagtataka hanggang ngayon yun lang Santissima Trinidad, hindi maintindihan Holy diba? Trinity. Ano ba ang hiwaga ng Santissima Trinidad? Isang Diyos, 3 persona. Ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo. Ano ba nga ang Ama, ang Anak, Espiritu Santo? 3 persona sa isang Diyos. Walang pagkakaungusan. Pantay-pantay daw. Pantay-pantay daw. Sabi ni Kristo, ang Ama lalong dakila kay sa akin. Sumasagot agad si Kristo sa Biblia. Mali yung sinasabi ng pare. Pantay-pantay daw. Sa Biblia hindi Sabi ni Kristo, ang Ama lalong dakila kay sa akin. Sapagkat dakila ay kayong nagsugo kaysa sa sinugo. Yun sagot ni Kristo. Yun lang Santissima Trinidad, hindi maintindihan Ito, si Maria es, Maria es hija de Dios Padre. Si Maria raw, anak ng Diyos Ama. Tapos, sa isang libro, Maria es madre de Dios Hijo. Kanina si Maria, anak ng Diyos Ama. Ngayon naman, ina siya ng Diyos Anak. Di magkapatid na sila. ni Jesus. Hindi pa doon natatapos. Tignan mo naman sa isang libro. Maria es esposa del Espiritu Santo. Asawa naman siya ng Diyos ngayon. Kung naiintindihan mo Biblia, may mystery ba? Kung naiintindihan. Is there any mystery at all? 16 ng Roma. Pakinggan nyo nakasulat. Ngayon sa Kanya na makapangyarihan na sa inyo'y makapagpapatibay ayon sa aking ebanghelyo at sa pangangaral ni Jesucristo ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Ngunit tatapwat nahayag na ngayon. Kita nyo? Yung hiwaga na nakatago sa katahimikan ng panahong walang hanggan, nahayag na ngayon. Ang sabi ni Pablo. Nakahayag na. Ano pa? Hiwaga. Wala namang hiwaga na sa Biblia. Lahat ng hiwaga sa Biblia may paliwanag na. Itong hiwagang ito, tinan mo 17:5. Itong hiwagang to, nakilala ko na ito Basa. At sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan. Ano yung pangalan? Hiwaga. Hiwaga. Dakilang Babilonia, ina ng mga patutot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. Tayo yung hiwaga ng dakilang Babilonia, ina ng mga patutot yun at lahat ng kasuklam-suklam sa lupa. Tayo lahat pala ng mga masasama sa lupa may pinanggalingan. Sino yun? Yun ang ina ng mga patutot at mga kasuklam-suklam sa lupa. Yun ang dakilang Babilonia. Hiwaga yun. Sino ba yun? Nasa Biblia yun. Nasa pasyon din Nasa pasyon. Yung nga yung may hayop na 7 ulo, 10 sungay. Pero iisa lang ang katawan. Pinatutunayan ko lang sa inyo, wala na hong hiwaga ngayon.
Pagka meron kang kaalamang ukol sa Diyos, yung hiwaga sa iba, hindi na hiwaga sa'yo. Gusto nyo mabasa? 4:11. Pakinggan nyo kay Marcos. At sinabi niya sa kanila, Ano ang sabi ni Jesus? sa inyo ay ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. O, tanyo, may pinagkakalooban talaga sa inyo. Ipinagkaloob makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Kaya pag napagkaloob sa'yo, hiwaga pa ba? Di na, alam mo na eh. Hiwaga lang dun sa iba. Tingnan mo yung mga magikero. Mahiwaga. Pati kay Rosa Rosal eh. Mahiwaga ang buhay ng tao. Mahiwaga nga naman eh. Di ba? Pero pag natutunan mo, doktor ka na, alam mo na kung ba't tumataas ang presyon eh. Pag-aralan mo, alam mo kung saan ba tataas ang presyon. Alam mo rin naman para ang tao huwag makatulog. Ako pinainom ng doktor ko ng vitamin E eh. Minom ka nga ng vitamin E, ikaw ay laging pagod. Kung alam na nila yung buhay ng tao, pati yung katawan, alam na nila kung anong gagawin sa tao. Gusto nilang patulugin ka, makakatulog ka. Gusto nilang wasakin yung panga mo, hindi mo mararamdaman, pwede rin. Di ba? Eh, yung dentistang isa, doon sa Miami, winasak yung panga nung... Awa naman ako yung nagpabunot. Nagtitipid kasi siya, libre raw. Yun pala, nag-aaral na palang yung dentista. Binunot yung isang ipin na isinangkalan dun sa isa. Nauna pang umuga yung isa at naunang bumaliktad. Kaya sa loob-loob ko, talagang alam na nila ngayon ang buhay ng tao. Mahiwaga raw yun. Pero sa nakakaalam, di nahiwaga yun eh. Nakakaalam, ayaw ka matae, bibigyan ka nilang pampatae. Tae ka ng tae, sasapalan nila yung patae mo, mawawala yung tae mo. Titigas naman yung tae mo. Naalam na nila, mga doktores na nga sila eh. Ganun din sa Biblia. Kung meron kang kaalamang mula sa karunungan ng Diyos, di mahiwaga ito. Ayan. Pero ang pinakasikreto, kailangan mabait ka. Kaya pagka magbabasa kayo ng Biblia, nananampal kayo ng asawa, nananadya kayo ng anak, tigil nyo na, sayang lang panahon nyo. Di ba? Tama ako, hindi. Tama po. Lasenggo ka, nangungupit ka pa sa kahan ng amo mo. Pagkatapos masama pa ang kalooban mo, isang araw makita mo, hold upin ko itong tindahan mo. Tapos babasa ka ng Biblia. Nagsasayang ka lang ng oras, kapatid. Halimbawa, babasa ka ng Biblia, 4 naman ang kalunya mo. Tumigil ka na, sayang lang oras mo. Tutuhanin mo na pangangalunya at least maligaya ka mo lang. Pero puro katarantaduhan ang ginagawa mo, babasa ka ng Biblia, tigilan mo na, hindi mo maunawaan anuman ang gawin mo. Ganon ang sikreto ng Biblia. Sabi ng Biblia, para maintindihan mo, bubuksan ang isip mo. Para buksan ang isip mo, kailangan may karunungan ka. Para ka magkaroon ng karunungan ng Diyos, kailangan mabait ka. Akong karunungan, tumatahan sa kabaitan. Sabi ng Biblia. Okay, mga ka-youth, so dyan po nagtatapos ang ating episode ngayon. Ayan, sure naman po ako na magko-comment naman pong iba po dyan na bitin. Sa ating pong source video ngayon, ito nga po ang title is How to Understand the Bible. Paano natin mas maintindihan pa yung mga revelation ng God's wisdom. And this is interesting for me dahil ang pagkakadescribe, ito pong God's wisdom is in mystery. At sinasabi ni Brother Eli, ano yung mga basic po ng mga konsepto kinakailangan mong maging mabait. At isa nga sa mga criteria ng pagiging quote-unquote mabait, puspos ka ng kaawaan, walang inaayunan, hindi mapagpaimbabaw, at iba pang mga, kumbaga, qualities, mga ka-U3. But the point there is, ang karunungan ng Diyos ay tumatahan doon po sa kabaitan po ng tao. At syempre, with Brother Eli's discussion, na yung karunungan ng Diyos existed way before the creation of the world, way before the creation of the earth. And this wisdom of God is Jesus Christ. And of course, in some side, kumbaga, na criticism ni Brother Eli criticized the idea of being sugo and Far East na sa perspective po ng INC. At tinira din po ni Brother Eli ang perspective din po ng Trinity, ang Santissima Trinidad nga po, na perspective naman, co-equal bodies, kumbaga, ng Holy Trinity ng mga Katoliko. Pero na-catch lang po ang aking attention doon sa sinabi ni Brother Eli na wala na pong hiwaga sa Biblia. Does he mean to say na lahat po was already totally revealed? And if it was revealed, I'm guessing that he understood all those revelations? Or what he's saying na walang hiwaga is doon sa mga basic po na mga mysteries na hindi naiintindihan ng normal na mga readers? Does this not contradict, kumbaga, sa paunang pahayag na hindi pa lahat ng karunungan ay nai-reveal po sa atin? So, I would like that to be clarified, mga ka-youth, lalo na po sa mga members po ng Church of God. And please write down, mga ka-youth, ano po ang masasabi niyo sa ating episode ngayon, dahil alam niyo naman po yan, lahat po ng mga mensahe amin po talagang binabasa. And if you like these kinds of contents, mga ka-youth, religious preachings, discussion,
discussion, please subscribe kung hindi ka pa subscribe and click nyo yung button na yan dyan. And also you can watch that video there, the related video and the playlist over there. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.